Mahina lang ang pagbagsak. Halos kinain na ng humahagupit na hangin ang tunog ng katawan ng kanyang ina nang bumagsak ito sa makapal na niyebe. Ngunit para kay Jomar, ang tunog na yon ay kasing lakas ng isang kulog na bumasag sa nanlalambing niyang puso. Napahinto siya sa paghila ng munting kareta. Lumingon siya. Sa gitna ng walang katapusang kaputian, isang itim na anino lang ang nakita niya. Isang anino na dahan-dahang nilalamon ng unos. "Mama!" Binitiwan niya ang hawakan at tumakbo pabalik. Bawat hakbang ay isang pakikipaglaban sa hangin na tila isang pader na humaharang sa kanya. Lumulubog ang kanyang mga paa sa malalim na niyebe, pero hindi niya ininda ang lamig. Ang tanging nararamdaman niya ay ang apoy ng takot na nagniningas sa kanyang dibdib. Nang marating niya ang kanyang ina, nakadapa na ito. Hindi gumagalaw. Niyugyug niya ito. "Mama, gising po. Mama." Dahan-dahang lumingon si Marites. Puno ng niebe ang kanyang buhok at muka. Ang kanyang mga labi ay nangingitim na sa lamig. At ang kanyang mga mata ay bahagya na lang makadilat. "Anak," pabulong na sabi nito. Halos hindi marinig. "Wala na. Hindi ko na kaya." "Kaya niyo po, Mama. Malapit na tayo." Pagsisinungaling ni Jomar kahit alam niyang pareho silang naliligaw. "Tatayo na po kayo." Umiling si Marites. May pumatak na luha mula sa kanyang mga mata. Isang butil ng init na agad ding nagyelo sa kanyang pisngi. Ginamit niya ang kanyang huling lakas para ituro ang karetang gawa sa tabla kung saan mahimbing na natutulog ang kambal na sina Mika at Miko na nababalot sa nag-iisang makapal na kumot na natitira sa kanila. "Anak, iligtas mo sila." Pagmamakaawa ng ina, bawat salita ay tila isang punyal sa puso ni Jomar. "Hanapin mo ang pinakamalapit na bahay. Humingi ka ng tulong. Iligtas mo si Mama. Sasama po kayo sa amin, Mama. Hindi na kaya ng katawan ko, anak. Pakinggan mo si Mama." Hinawakan nito ang nanginginig niyang kamay. Ang balat nito ay kasing lamig ng yelo. "Maging matatag ka. Ikaw na ang bahala sa mga kapatid mo." Umaling-awngaw sa isip ni Jomar ang boses ng kanyang tamtay. Ang lalaki, hindi umiiyak. Pinunasan ni Jomar ang namumuong luha sa kanyang mga mata gamit ang likod ng kanyang nanginginig na kamay. Ang lamig ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang balat, ngunit mas matindi ang kirot sa loob ng kanyang dibdib. Tumango siya, isang mabagal, mabigat na tango. Hinubad niya ang manipis na kumot na nakabalot sa sarili niyang katawan at maingat na inilagay sa ibabaw ng kanyang ina, kahit alam niyang hindi ito sapat para labanan ang bagsik ng niebe. "Babalik po ako, Mama," bulong niya. "Babalikan kita." Tinalikuran niya ito. Iyon na yata ang pinakamahirap na bagay na ginawa niya sa buong buhay niya. Bawat hakbang palayo ay tila may humihila sa kanyang paurong, sumisigaw na bumalik siya. Nayakapin ang kanyang ina at wag na itong iwanan. Ngunit ang mga imahe ni na Mika at Miko na payapang natutulog at walang kamalay-malay sa panganib ang nagbigay sa kanya ng lakas. Bumalik siya sa kareta. Hinawakan niya ng mahigpit ang lubid na hawakan. Huminga siya ng malalim at ang hanging pumasok sa kanyang baga ay kasing lamig ng yelo. At nagsimula siyang humila. Bawat paghila ay tila pagbuhat sa buong mundo. Bawat hakbang ay isang panalangin. "Iligtas mo sila. Iligtas mo si Mama." Paulit-ulit na sinasabi ng kanyang isip ang mga salitang iyon. Naging isang mantra laban sa umuugong na hangin. Minsan, lumingon siya. Ang anyo ng kanyang ina ay isa na lamang maliit na tuldok na unti-unti nang binubura ng kaputian. "Maging matatag ka." Ang utos ng kanyang tatay. Ang huling habilin ng kanyang nanay. Ang dalawang utos na yon ay naglalaban sa loob niya. Hindi niya namalayan kung gaano na siya katagal na naglalakad. Ang tanawin ay pare-pareho lang. Isang dagat ng puti
at galit na kalangitan. Nagsimula ng mamigat ang kanyang mga binti, ang kanyang mga braso ay nangangalay na. At saka ito nangyari, isang malakas na bugso ng hangin, mas malakas kaysa sa mga nauna, ang biglang humampas sa kanila mula sa gilid. Nawalan ng balanse ang munting kareta. Tumagilid ito at bumaligtad. Hindi! Sigaw ni Jomar. Gumulong sina Mika at Miko sa niebe. Agad siyang napaluhod, kinakapa-kapa ang mga kapatid sa gitna ng unos. Nakita niya si Mika na ligtas pa rin sa pagkakatali sa kumot. Ngunit si Miko ay gumulong ng kaunti palayo. Nataranta si Jomar. Gumapang siya palapit dito, ang kanyang mga kamay ay halos manhid na sa lamig. Binuhat niya ang maliit na katawan. Hindi ito gumagalaw. Miko, gising. Ipinatong niya ang kanyang nanginginig na daliri sa ilalim ng ilong nito. Segundo ang lumipas, isang segundong tila isang kawalang hanggan. At sa kanya naramdaman, isang bahagya, halos hindi maramdamang buga ng hininga. Buhay pa sila. Ginamit niya ang lahat ng natitira niyang lakas para itayo muli ang kareta, para ayusin ang pagkakalagay ng kambal, para higpitan ang pagkakatali ng kumot. Ngunit ang insidenteng iyon ay tila kumuha ng huling piraso ng pag-asa sa kanya. Napayuko siya, nakahawak sa kanyang mga tuhod, habol ang kanyang hininga na lumalabas bilang puting usok. Ang bagal ko, mamatay sila dahil sa akin. Ang isiping iyon ay mas masakit pa kaysa sa lamig. Dahan-dahan, naramdaman niyang bumibigay na ang kanyang mga tuhod. Isa, dalawa, hanggang sa tuluyan na siyang lumuhod sa niebe. Wala na siyang lakas para tumayo. Napapikit siya. Naramdaman niya ang unti-unting pagbigat ng kanyang mga talukap. Siguro dito na ang katapusan. Siguro ito na lang talaga ang kaya niya. Sorry, Mama. Bulong niya sa hangin. Sorry. At sa gitna ng pagsuko, sa huling sandali bago siya lamunin ng kadiliman, sa pagitan ng mga pumapatak na niebe, may nakita siya. Isang malabong ilaw sa di kalayuan. Isang maliit, kumikislap na piraso ng pag-asa. Sinubukan niyang sumigaw, pero walang boses na lumabas sa kanyang lalamunan. Itinaas niya ang isang kamay, isang huling, desperadong kilos. Ngunit ang bigat ng mundo ay tuluyan ng bumagsak sa kanya. Bumagsak ang kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay sumubsob sa malamig, malambot na niebe. At ang lahat ay naging itim. Mabigat ang katahimikan sa loob ng kanyang bahay, kasing bigat ng kalungkutang matagal nang nakadagan sa dibdib ni Ramon Villacruz. Sa labas, ang mundo ay nagwawala. Humahagupit ang hangin sa mga pader na yari sa troso, at ang tunog nito ay tila isang panaghoy na pamilyar na sa kanyang pandinig. Ilang taon na nga ba? 5? 6? Nawalan na siya ng bilang. Ang alam lang niya, sa tuwing dumarating ang ganitong klaseng unos, bumabalik ang lahat. Napatingin siya sa larawan na nakapatong sa ibabaw ng chimenea. Isang babaeng may pinakamatamis na ngiti at mga matang nangungusap. Si Isabela, ang kanyang Isabela. Hinaplos niya ang malamig na salamin ng bintana. Pinagmamasdan ang walang katapusang pagbagsak ng niebe. Sa isip niya, muli niyang naririnig ang kanilang huling pagtatalo. Ang mga masasakit na salitang binitiwan niya. Ang pagsara ng pinto. Ang tunog ng sasakyan na papalayo sa gitna ng papalakas na bagyo. Kung sana lang pinigilan niya ito. Kung sana lang nilunok niya ang kanyang pride. Pero huli na ang lahat para sa mga kung sana lang. Isang malakas na paghalinghing mula sa labas ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Napakunot ang noo ni Ramon. Ang mga kabayo niya. Hindi sila basta-basta nag-iingay ng ganoon maliban kung may panganib o may hindi sila gusto. Bumuntong hininga siya. Ginamit niya ang ingay ng mga kabayo bilang dahilan para kumilos, para takasan ang mga alaala na muling kumukuyom sa kanyang puso. Isinuot niya ang kanyang makapal na jacket at sombrero.
Kinuha ang isang malaking flashlight at humakbang palabas sa bagsik ng panahon. Agad siyang sinalubong ng nakakapasong lamig. Bawat buga ng hangin ay tila isang sampal. Naglakad siya ng mabagal at maingat patungo sa kwadra. Ang sinag ng kanyang flashlight ay naging isang maliit na bilog ng liwanag sa gitna ng kadiliman at unos. Pagpasok niya sa kwadra, ang mga kabayo ay hindi mapakali. Tinapik niya ang leeg ng paborito niyang kabayo na si Silang. Shhh! Anong problema? Sinundan ng kanyang tingin ang direksyon kung saan nakatutok ang mga mata ng mga hayop. Patungo sa malaking pinto ng kwadra na bahagyang nakaawang, itinutok niya ang kanyang flashlight doon. Wala siyang nakitang kakaiba sa una. Isang bunton lang ng kumot. Siguro'y basahan na tinangay ng hangin. Ngunit nang igalaw niya ang ilaw, may kumislap. Isang bagay na maliit at maitim. Muli niyang ibinalik ang ilaw at napigil niya ang kanyang paghinga. Hindi iyon isang bunton ng basahan at hindi iyon isang maitim na bagay lang. Iyon ay isang kamay. Isang maliit na kamay ng bata na nangingitim na sa lamig na nakalabas mula sa ilalim ng kumot. Sa isang iglap, nawala ang lamig na nararamdaman ni Ramon. Napalitan ito ng matinding kaba na gumapang sa buong katawan niya. Tumakbo siya. Hindi niya ininda ang paglubog ng kanyang mga bota sa niyebe. Pagdating niya nanginginig ang kanyang mga kamay nang alisin niya ang kumot na nababalutan na ng yelo. 3 maliliit na bata. Ang isa, isang batang lalaki na siguro'y nasa 12 taong gulang, ay nakayakap sa 2 pang mas maliliit na bata na tila kambal. Halos wala ng buhay. Ang kanilang mga mukha ay maputla. Ang kanilang mga labi ay kulay ube. Diyos ko! Hindi na siya nag-isip pa. Ang kanyang katawan ay kumilos ng kusa. Binuhat niya ng sabay ang kambal. Ang kanilang mga munting katawan ay naninigas na sa lamig. Tumakbo siya pabalik sa bahay. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib. Maingat niya silang inilapag sa sahig na malapit sa apoy ng tsiminea. Bumalik siya sa labas para sa isa pa. Habang binubuhat niya ang mas matandang bata, naramdaman niya ang bigat nito, ang bigat ng responsibilidad, ang bigat ng buhay at kamatayan. Hindi ulit, sabi ng isang boses sa kanyang isip. Hindi na ako papayag na may mamatay ulit dito. Pagbalik sa loob, isinara niya ng mahigpit ang pinto. Tila isinasara rin ang masamang alaala sa labas. Kumuha siya ng makakapal na kumot at maingat na binalot ang 3 bata. Dahan-dahan sa init ng apoy, nagsimulang bumalik ang kaunting kulay sa kanilang mga mukha. Nakahinga siya ng maluwag. Nailigtas niya sila. Habang pinagmamasdan niya ang mga ito, ang batang lalaki ay bahagyang gumalaw. Nagmulat ito ng mata. Ang mga mata nito ay puno ng pagod at takot. Ngunit may determinasyon pa rin. Tumingin ito sa kanya at saka sa mga kapatid nito. Nang makita nitong ligtas ang mga ito, isang butil ng luha ang pumatak mula sa mga mata nito at saka ito bumulong sa isang boses na halos hangin na lang. Si Mama. Napatingin si Ramon dito. Naiwan po siya. Doon at muli itong nawalan ng malay. Naiwan sa gitna ng unos. Napatingin si Ramon sa 3 bata na mahimbing nang natutulog at pagkatapos ay sa bintana kung saan ang bagyo ay mas lalo pang bumabangis. Isang ina ang nasa labas, nakikipaglaban para sa kanyang buhay. Alam niyang isang kabaliwan ang bumalik doon, isang pagsusuong sa kamatayan. Ngunit habang tinititigan niya ang mukha ng 3 batang ito, alam din niyang may isang bagay na mas malala pa sa kamatayan. Iyon ay ang mabuhay na may dalang pagsisisi. Minsan na niyang naranasan iyon at araw-araw niyang pinagdurusahan. Ang bumalik sa mainit na bahay na ito habang alam niyang may isang taong nag-aagaw buhay sa labas dahil sa kapabayaan na niya? Hindi. Hinding-hindi na niya iyon hahayaang mangyari. Mabilis siyang kumilos. Nagsuot siya ng panibagong layer ng damit.
Kinuha ang pinakamakapal niyang jacket at isinuot ang isang pares ng goggles para protektahan ang kanyang mga mata sa hangin. Kumuha siya ng mas malakas na flashlight, isang thermos na may mainit na kape, at isang emergency thermal blanket. Bago siya lumabas, sumulyap siyang muli sa tatlong bata. Ligtas sila. Mainit. Humihinga. Saglit niyang hinawakan ang balikat ng batang lalaki. Babalikan ko ang nanay mo, bata. Bulong niya, na tila isang pangako hindi lang sa bata, kundi sa sarili niya. At muli, hinarap niya ang unos. Ngayon, ang paglabas niya ay may kasamang misyon. Hindi na ito isang simpleng pagtakas sa mga alaala. Ito ay isang pakikipaglaban para sa isang buhay. Saan? Tanong niya sa kanyang sarili. Sinusubukang hulaan kung saan maaring nanggaling ang mga bata. Ang hangin ay malakas at anumang bakas ay siguradong nabura na. Wala siyang pagpipilian kundi ang maglakad laban sa direksyon ng hangin. Umaasang yun ang tamang landas. Bawat hakbang ay isang taya. Bawat minuto ay mahalaga. Ang lamig ay mas matindi kaysa kanina. Gumagapang ito sa ilalim ng kanyang mga damit. Sinusubukang nakawin ang init ng kanyang katawan. Ang sinag ng kanyang flashlight ay halos walang silbi laban sa makapal na niyebe. Lumilikha lang ng gumagalaw na bilog ng liwanag sa harap niya. 10 minuto, 15 minuto. Ang pag-asa ni Ramon ay unti-unti nang nauubos. Paano kung mali ang direksyon niya? Paano kung huli na ang lahat? Tumigil ka na, sabi ng isang parte ng kanyang isip. Bumalik ka na. Ginawa mo na ang lahat. Ligtas na ang mga bata. Ngunit isa pang boses, isang boses na mas malakas at mas desperado ang sumagot. Paano kung si Isabela yan? Tatalikuran mo ba siya? Umiling siya. Tinataboy ang masasamang isipin. Nagpatuloy siya sa paglakad at sa kanya nakita. Isang bagay na maitim sa gitna ng kaputian, mga 20 talampakan ng layo. Isang tumpok na halos natabunan na ng niyebe. Nagmadali siyang lumapit. Ang kanyang puso ay kumakabog na naman, ngunit ngayon ay may kasama itong halo ng takot at pag-asa. Isang babae. Nakasubsob ang mukha sa niyebe. Nakabalot sa isang manipis na kumot na halos wala ng silbi. Lumuhod si Ramon sa tabi nito. Maingat niyang inalis ang mga niyebe sa mukha nito. Isang mukhang Pinay, puno ng mga galos at pasa. Ngunit kahit sa gitna ng lamig at hirap, may bakas pa rin ng ganda at katatagan. Sinuri niya ang pulso nito. Mahina. Halos hindi na maramdaman. Pero nandoon pa. Buhay pa siya. Miss, Gisia, sabi niya. Bahagyang tinatapik ang pisngi nito. Walang reaksyon. Alam niyang wala ng oras. Kailangan niya itong madala sa bahay sa lalong madaling panahon. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas. Maingat niyang binuhat ang babae. Mas magaan ito kaysa sa inaasahan niya. Isang patunay ng matinding pagod at gutom na pinagdaanan nito. Nagsimula ang mahirap na paglalakbay pabalik. Doble na ang bigat na dala niya ngayon. Ang bigat ng isang buhay sa kanyang mga bisig at ang bigat ng 4 na buhay sa kanyang konsensya. Ang hangin ay tila lalong lumakas na parang sinusubukan siyang pigilan, na parang sinasabi ng kalikasan na isuko na niya ang babaeng ito. Ngunit hindi siya sumuko. Sa bawat paghakbang, iniisip niya ang 3 bata na naghihintay sa kanya. Iniisip niya ang batang lalaki na nagtiwala sa kanya. Iniisip niya si Isabela at ang pangakong binitiwan niya sa sarili na hindi na siya muling mabibigo. Pagod na pagod. Halos hindi na makahinga. Sa wakas, ay natanaw niya ang liwanag mula sa kanyang bintana. Iyon na yata ang pinakamagandang tanawin na nakita niya sa buong buhay niya. Nang makapasok siya sa loob at maisara ang pinto, dahan-dahan niyang inihiga ang babae sa sofa. Nanginginig ang buong katawan niya, hindi lang dahil sa lamig, kundi dahil sa adrenaline na unti-unti nang nawawala. Napatingin siya sa paligid. Ang 3 bata
ay mahimbing pa ring natutulog malapit sa apoy. Ang kanilang ina, bagamat walang malay at sugatan, ay ligtas na rin sa loob ng kanyang tahanan. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, ang bahay na dati puno ng katahimikan at kalungkutan ay napuno ng buhay. Ngunit kasabay ng buhay na yon ay ang mga tanong. Sino sila? Saan sila galing? At ano? O sino ang kanilang tinatakasan? Napatingin siya sa mga pasa sa mukha ng babae at isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang sikmura. Alam niya ang sagot sa huling tanong na yon. Hindi sila basta-basta naligaw sa gitna ng bagyo. Sila ay tumatakas. Ang unang bumalik sa kamalayan ni Marites ay ang init. Isang init na malumanay na yumayakap sa kanyang buong katawan. Isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan. Kasunod nito ay ang amoy. Amoy ng nasusunog na kahoy at ng malinis na kumot. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Isang kisameng gawa sa troso ang sumalubong sa kanya. Malambot ang hinihigaan niya. Nakakumot siya. Nasaan ako? Ang huli niyang natatandaan ay ang kasing lamig ng yelong pagyakap ng niebe, ang pamamaalam sa kanyang mga anak at ang pagsuko sa kadiliman. Ang mga anak ko, isang malakas na puwersa ng takot, ang biglang bumuhay sa kanyang diwa. Agad siyang napabangon. Jomar! Mika! Miko! Ngunit isang matalim na kirot mula sa kanyang kanang binti ang nagpabalik sa kanya sa pagkakahiga. Napasigaw siya sa sakit. Bumukas ang pinto ng silid. Isang malaking lalaki ang pumasok. Hindi niya maaninag ng mabuti ang mukha nito dahil sa liwanag na nagmumula sa likuran nito. Ngunit sapat na ang kanyang anyo para manindig ang lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Sinubukan niyang umatras, itulak ang sarili palayo sa gilid ng kama. Ngunit ang sakit sa kanyang binti ay parang kidlat na gumuhit sa buong katawan niya. Wala siyang magawa, kundi ang mapatingin sa anino. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa takot na pamilyar na sa kanya. Sa sino ka? Nanginginig niyang tanong. Nasaan ang mga anak ko? Anong ginawa mo sa kanila? Huminto ang lalaki sa may pintuan. Itinaas ang dalawang kamay na parang sumusuko. Kalma lang, miss. Ligtas sila. Ligtas kayong lahat. Ang boses nito malalim at kalmado. Walang bahid ng galit o panganib na kinasanayan na niyang marinig. Ngunit hindi nito nabawasan ang takot na bumabalot sa kanyang puso. Nakita ko kayo sa labas, sa gitna ng snowstorm. Dinala ko kayo rito. Paliwanag ng lalaki. Nananatili sa kanyang kinatatayuan, tila alam na ang paglapit niya ay lalo lang magpapalala sa sitwasyon. Hindi siya naniwala. Ang tiwala ay isang bagay na matagal nang ipinagkait sa kanya ng karanasan. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang mga anak niya. Nasaan sila? Ulit niya. Mas malakas na ngayon ang kanyang boses, may bahid ng desperasyon. Gusto ko silang makita. Hindi sumagot ang lalaki. Sa halip, dahan-dahan itong tumabi. Binibigyan siya ng maluwag na daan, palabas ng silid. Nasa sala sila, natutulog sa tabi ng apoy. Halika, kung kaya mo nang tumayo. Sinubukan ni Marites na muling ipatong ang bigat sa kanyang mga paa. Ngunit sa pagkakataong ito, ang sakit ay hindi na niya nakayanan. Napadaing siya at napahawak ng mahigpit sa kumot. Ang kanyang mukha ay napangiwi sa sakit. Nakita ng lalaki ang kanyang paghihirap. Dahan-dahan itong lumapit. Bawat hakbang nito ay sinusundan niya ng tingin. Ang kanyang katawan ay handa sa anumang atake. Ngunit huminto ito, may isang dipa ang layo sa kanya. Tulungan na kita. Alok nito, iniabot ang isang kamay. Napatingin si Marites sa kamay na yon. Isang malaki, magaspang na kamay ng isang lalaking nagtatrabaho sa bukid. Naalala niya ang ibang mga kamay na dati nangako ng pagmamahal ngunit naging sandata ng pananakit. Huwag kang magtitiwala, sigaw ng isang boses sa kanyang isip. Ngunit ang imahe ng kanyang mga anak,
Ang pangangailangang makita sila ay mas malakas, marahan, at may pag-aalinlangan. Inabot niya ang kamay nito. Maingat siyang inalalayan ng lalaki na tumayo. Sinisiguradong hindi madidiinan ang kanyang pilay na binti. Dahan-dahan silang naglakad palabas ng silid. At doon, sa harap ng isang nagliliyab na tsiminea, nakita niya sila. Sa isang makapal na kutsyon ng mga kumot sa sahig, mahimbing na natutulog sina Jomar, Mika at Miko. Ang kanilang mga dibdib ay marahang tumataas at bumababa. Ang kanilang mga mukha, bagamat may bahid pa rin ng pamumutla, ay payapa na. Ligtas sila. Ang lahat ng lakas na nagpapatatag sa kanya ay biglang nawala. Bumigay ang kanyang mga tuhod. Kung hindi siya inalalaya ng lalaki, siguradong bumagsak na siya sa sahig. Salamat sa Diyos. Bulong niya habang ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay sunod-sunod ng pumatak. Hindi luha ng takot o sakit, kundi luha ng walang kapantay na pasasalamat at ginhawa. Binitawan siya ng lalaki at hinayaan siyang dahan-dahang lumuhod sa tabi ng kanyang mga anak. Hinaplos niya ang buhok ni Jomar, ang pisngi ni Mika, ang kamay ni Miko. Totoo sila. Buhay sila. Naramdaman niyang umalis ang lalaki sa kanyang likuran. Binibigyan siya ng espasyo. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik ito na may dalang isang tasa ng mainit na sabaw. Uminom ka muna, sabi nito sa mahinang boses, para manumbalik ang lakas mo. Tinanggap niya ito. Salamat! Halos pabulong niyang sabi. Ngunit nang mag-abot ang kanilang mga kamay, bahagyang nagsagi ang kanilang mga daliri. Agad binawi ni Marites ang kanyang kamay na para bang napaso. Isang reflex na dulot ng trauma. Napansin niya ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ng lalaki. Isang saglit na pagkalungkot na agad din nitong itinago. Hindi ito nagsalita. Maingat lang nitong inilapag ang tasa sa isang maliit na mesa sa tabi niya. Naiwan siyang nakatingin sa kanyang mga anak, humihigop ng mainit na sabaw. Ang init nito ay unti-unting gumapang sa kanyang nanlalamig na katawan. Tumingin siya sa paligid ng bahay. Simple lang ito. Gawa sa kahoy at may pakiramdam ng kapayapaan. Ngunit ito ay tahanan ng isang estranghero. Ang kanyang mga mata ay napadako sa isang larawan na nakapatong sa ibabaw ng tsiminea. Isang magandang babae na may maningning na ngiti. Sino kaya siya? Sa gitna ng katahimikan, habang pinakikinggan niya ang paghinga ng kanyang mga anak at ang pagputok ng apoy, sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman niyang ligtas siya. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian lamang. Mula sa labas, sa kabila ng ugong ng hangin, may narinig siyang isang tunog. Isang tunog na unti-unting lumalakas. Isang ugong ng sasakyan na papalapit sa bukid. Biglang nanlamig ang sabaw na kanyang iniinom. Nanuyo ang kanyang lalamunan at ang puso niya na kararating lang sa kapayapaan ay muling nagsimulang kumabog ng ubod ng bilis. Tumingin siya sa bintana. Sa madilim na gabi sa labas, may isa lang taong susundan sila hanggang sa dulo ng mundo. Siya na ba yan? Agad na nanigas ang buong katawan ni Marites. Nakita ni Ramon ang takot na mabilis na gumuhit sa mga mata nito. Isang takot na tila mas malalim pa kaysa sa takot sa kamatayan. Bago pa man siya makapagsalita, inilagay ni Ramon ang isang daliri sa kanyang mga labi, isang senyas na manahimik. Ibinulong niya ng halos walang tunog, "Ako ang bahala." Maingat siyang tumayo at sumilip sa bintana. Ang mga ilaw ng sasakyan ay pamilyar. Isang pickup truck. Huminga siya ng maluwag. "Kapitbahay ko lang," sabi niya kay Marites. Sinisikap na maging kalmado ang kanyang boses para mapanatag ito. Tinitingnan lang siguro kung okay ako. Kumatok ang nasa labas. Binuksan ni Ramon ang pinto ng bahagya lang, sapat para makausap ang nasa labas nang hindi nito nakikita ang nasa loob.
Isang lalaking may balbas at makapal na jacket ang nakatayo roon. "Jed!" bati ni Ramon. "Ramon," sagot ng kapitbahay. "Nakita kong may ilaw ka. Tinitingnan ko lang kung ligtas ka sa bagyo. Malakas ang hagupit nito." "Oo, malakas nga," sagot ni Ramon. "Pero ayos lang kami dito. Salamat sa pag-aalala." "Sige, sige. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako sa radyo." "Salamat, Jed." Di isinara ni Ramon ang pinto at ikinandado ito. Paglingon niya, nakita niyang si Marites ay nasa parehong posisyon pa rin. Ang mga mata ay nakatutok sa pinto. Ang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa kumot. Dahan-dahan itong nag-relax nang mapagtantong wala na ang panganib. Bumalik siya sa kanyang upuan sa tapat nito. Ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng mga hindi masabing tanong. "Salamat ulit." Basag ni Marites sa katahimikan. Tumingin si Ramon sa apoy at pagkatapos ay sa litrato ni Isabela. Siguro, para pagkatiwalaan siya nito, kailangan niya ring magbukas ng sarili. "Ang farm na ito, sa asawa ko ito." Panimula niya, ang kanyang boses ay mahina. Si Isabela, mahilig siya sa mga kabayo. At sa niebe, kabaligtaran ko. Isang maliit, mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Namatay siya. Pagpapatuloy niya. Sa isang snowstorm na katulad nito, ilang taon na ang nakalipas, isang aksidente sa daan. Iniwasan niyang sabihin ang buong kwento. Ang tungkol sa pagtatalo nila bago ito umalis. Ang tungkol sa mga salitang puno ng pagsisisi na hindi na niya nabawi. Iyon ay isang bigat na siya lang ang dapat magdala. Tumingin siya kay Marites. Nakita niya sa mga mata nito hindi ang awa, kundi ang pag-unawa. "I'm sorry," sabi nito. Tumangulang si Ramon. Sa simpleng salitang iyon, naramdaman niya ang isang koneksyon, isang pagkakaintindihan sa pagitan ng dalawang kaluluwang parehong may dalang sugat. Kinabukasan, humupa na ang bagyo. Ang natira na lang ay isang makapal at malinis na kumot ng niyebe na bumabalot sa buong lupain. Nagising ang mga bata na masigla na. Habang naghahanda ng almusal si Marites, dinala ni Ramon si Jomar sa kwadra. "Gusto mo bang matutong mag-alaga ng kabayo?" tanong niya. Nag-aalangan man noong una, tumanguri ng bata. Itinuro ni Ramon kung paano dahan-dahang lapitan ng isang kabayo, kung paano ito suklayin, at kung paano ito pakainin mula sa kanyang palad. "Kailangan mong ipakita sa kanila na hindi ka banta," paliwanag ni Ramon. Nararamdaman nila ang takot. Ang pagiging mahinahon, iyon ang nagpapakita ng tunay na lakas. Nakita niya kung paano unti-unting nawala ang tensyon sa mga balikat ni Jomar. Ang batang pilit na nagpapakatatag ay dahan-dahang nagpakita ng kislap ng isang ordinaryong bata. Nang haplusin ni Jomar ang malambot na nguso ng kabayo, isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi nito. Isang pamilyar na kirot ang naramdaman ni Ramon sa kanyang dibdib. Isang pangungulila sa isang buhay na hindi nangyari, sa isang anak na hindi niya kailanman nagkaroon. Tiningnan niya si Marites at ang kambal na sumisilip mula sa bintana ng kusina. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, ang malaking bahay ay hindi na naging malungkot at walang laman. Ngunit ang pakiramdam na yon ay may kasamang tanong. Pinagtataksilan ko ba ang alaala mo, Isabela? Ang panandaliang kapayapaan ay biglang nabasag. Isang tunog mula sa malayo. Isang tunog ng sasakyan na pamilyar sa lahat. Ang tunog ng isang sirena. Nagkatinginan sila ni Marites at nakita niya ang pagbabalik ng takot sa mukha nito. Mabilis silang pumasok sa bahay. Mula sa bintana, kitang-kita nila. Isang sasakyan ng pulis ang mabagal na pumapasok sa mahabang daanan patungo sa kanyang bahay. Huminto ito sa mismong tapat ng beranda. Bumukas ang pinto sa driver's side at bumaba ang isang matangkad na lalaki na nakauniforme ng sheriff. Ngunit hindi iyon ang nagpatigil sa paghinga ni Ramon. Bumukas ang pinto sa passenger side.
Isang lalaking nakasuot ng mamahaling itim na coat ang bumaba. Maayos ang buhok, gwapo, mukhang kagalang-galang. Tumingin ito ng diretso sa bintana ng bahay. At nang magtama ang kanilang mga mata, ngumiti ito. Isang ngangiting mapanlait, puno ng pagtitiwala sa sarili at nangaasar. Isang ngiti ng isang taong alam na alam niyang siya ang mananalo. Sa isang iglap, naging yelo ang dugo sa kanyang mga ugat. Ang mundo ni Marites ay biglang lumiit at naging ang espasyo lamang sa pagitan niya at ng halimaw sa labas. Si Dante, ang kanyang asawa, ang demonyong pinagtataguan niya. Hindi pwede. Paano? Paanong nangyari ito? Nakita niya ang nangiti nito, isang nangiti na hindi umaabot sa mga mata, isang nangiti na libu-libong beses na niyang nakita sa tuwing may gagawin itong masama, sa tuwing sasaktan siya nito, at pagkatapos ay magkukunwaring walang nangyari. Iyon ang nangiti ng tagumpay. Sino siya? Tanong ni Ramon. Ang boses ay mababa at puno ng pag-aalala. Hindi makasagot si Marites. Ang kanyang lalalalamunan ay tila may bumara. Isang magalang na katok ang narinig nila mula sa pinto. 3 beses. Kalmado. Puno ng kumpiyansa. Manatili ka sa likod ko. Utos ni Ramon. Hinawakan nito ang braso ni Marites at marahang inilagay sa kanyang likuran. Ang katawan nito ay nagsilbing panangga. Naglakad si Ramon papunta sa pinto. Nakita ni Marites ang pagtigas ng kanyang mga balikat. Huminga ito ng malalim bago buksan ang pinto. Sheriff Thompson, bati ni Ramon sa pulis. May problema ba? Magandang umaga, Ramon, sabi ng sheriff. Pasensya na sa abala. Nandito kami dahil sa isang report. Itong Ginoo na kasama ko, si Mr. Dante De Luca, ay hinahanap ang kanyang asawa at mga anak. At saka pumasok sa eksena si Dante, ang kanyang mukha ay puno ng pekeng pag-aalala at kaluwagan. Marites, mahal ko, salamat sa Diyos at ligtas ka. Nagsimula itong humakbang papasok, ngunit hinarangan siya ni Ramon. Teka lang, sabi ni Ramon. Ang boses ay matatag. Hindi ka pwedeng basta-basta pumasok dito. Ngumiti si Dante, isang ngiting puno ng pasensya na para bang nakikipag-usap sa isang bata. Sheriff, pakipaliwanag mo na lang sa kanya. Ayoko na ng gulo. Gusto ko lang makasama ang pamilya ko. Itinaas ng sheriff ang isang folder na dala niya. Ramon, ayon sa mga dokumentong ito, si Mr. De Luca ay may legal na kustodiya sa kanyang mga anak. Ang asawa niya, si Mrs. De Luca, ay umalis sa kanilang bahay nang walang paalam at meron siyang history ng emotional instability. Ano? Bulalas ni Marites mula sa likuran ni Ramon. Hindi totoo yan. Kasinungalingan lahat yan. Tumingin si Dante sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kunwaring awa. Honey, alam kong nahihirapan ka, pero kailangan mo ng tulong. Umuwi na tayo. Magpapagamot tayo. Ang bawat salitang honey at mahal ko ay parang lason sa pandinig ni Marites. Ang galing nitong umarte. Ang galing nitong magsinungaling. Sinungaling! Sigaw ni Marites, lumabas mula sa likod ni Ramon. Sinasaktan niya kami. Tumakas kami dahil sasaktan niya kami. Pulis po siya. Kaya niyang gumawa ng kahit anong dokumento. Tumingin ang sheriff sa kanya. Pagkatapos ay kay Dante, na kalmadong nakatayo lang doon. Ma'am, naiintindihan ko po na mataas ang emosyon ngayon. Pero may hawak kaming court order. Hindi yan totoo. Pagpupumilit ni Marites, ramdam niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Maniwala kayo sa akin. Ngumiti muli si Dante. Tumingin ito sa kanya, isang tingin na para sa kanilang dalawa lang. At sa kanya sinabi ang mga salitang tuluyang gumuho sa kanyang mundo. Alam mo ba kung paano ko kayo nahanap, mahal ko? Tanong nito sa isang mapaglarong boses. Ang teddy bear na regalo ko kay Miko. Hindi mo ba naisip kung bakit ayaw na ayaw kong iwanan niya yon? Nanlaki ang mga mata ni Marites. Ang maliit na brown na teddy bear, ang paborito ni Miko.
May maliit na GPS tracker sa loob nun. Pagpapatuloy ni Dante na tila ipinagmamalaki ang kanyang talino. Kahit saan ka magtago sa mundong ito, Marites, mahahanap kita. Sa sandaling iyon, natalo na siya. Ang huling piraso ng pag-asa na natitira sa kanya ay dinurog ng walang awa. Tumingin ang sheriff kay Ramon. Ramon, pasensya na. Kailangan kong sundin ang batas. Mr. De Luca, may karapatan kang pumasok at kausapin ang mga anak mo. Naramdaman ni Marites na bumigay ang kanyang mga tuhod. Napahawak siya sa braso ni Ramon para hindi matumba. Hindi, sabi ni Ramon. Ang kanyang boses ay halos isang pabulong na may halong galit. Hindi ka papasok sa bahay ko. Itinuro ni Dante si Ramon sa sheriff. Kita mo na, kinukulong niya ang pamilya ko. Sino ngayon ang may problema sa pag-iisip? Napahilot ang sheriff sa kanyang sentido, tila nahihirapan sa sitwasyon. Ngunit ang batas ay batas. Tumingin siya kay Ramon. Ramon, huwag mo nang pahirapin ang sitwasyon. Hayaan mo siyang pumasok. Kung hindi, mapipilitan akong arestuhin ka for obstruction of justice. Nagsimulang humakbang si Dante papasok sa bahay. Ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa tagumpay. Mula sa maliit na siwang ng pinto ng kusina, pinapanood ni Jomar ang lahat. Nakatayo siya roon. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyong. Sa magkabilang gilid, ang kanyang puso ay tumitibok na parang tambol sa digmaan. Sa kanyang likuran, niyayakap niya sina Mika at Miko, na kapwa walang kamalay-malay na naglalaro ng mga lumang laruang kahoy na nakita nila sa isang baul. Ngunit si Jomar, alam niya. Nakita niya ang pagdating ng sasakyan ng pulis. Nakita niya ang pagbaba ng sheriff at nakita niya ang pagbaba ng lalaking nagbigay sa kanila ng walang katapusang bangungot. Ang kanyang ama, si Dante. Narinig niya ang boses nito, malambing at mapagkunwari, isang tunog na nagdulot ng pamilyar na kilabot sa kanyang sikmura. Narinig niya ang mga sigaw ng kanyang ina, ang pagmamakaawa, ang desperasyon. Narinig niya ang salitang batas at kustodiya. Hindi niya naiintindihan ang lahat ng mga salita, pero naiintindihan niya ang ekspresyon sa mukha ng kanyang ina. Iyon ang ekspresyon ng isang taong nakakulong at walang matakbuhan. Iyon din ang ekspresyon na nakikita niya tuwing gabi, matapos isara ni Dante ang pinto ng kanilang kwarto. At ngayon, ang halimaw na yon ay papasok na sa bahay na ito, ang nag-iisang lugar kung saan naramdaman nilang ligtas sa loob ng napakatagal na panahon. Nang humakbang si Dante papasok sa sala, parang biglang lumamig ang buong bahay. Tumingin ito sa paligid, sinusuri ang bawat sulok, na tila isang hari na sinusuri ang kanyang bagong nasakop na teritoryo. Ang mga mata nito ay puno ng pagmamay-ari. Ayan pala ang mga anghel ko, sabi nito nang makita ang siwang sa pinto ng kusina. Nagsimula itong maglakad palapit. Agad na kumilos si Jomar. Itinulak niya ang dalawang kapatid sa likuran niya. Ang kanyang munting katawan ay naging isang pader sa pagitan nila at nang papalapit na panganib. Tinaas niya ang kanyang baba at sinalubong ang tingin ni Dante. Walang takot, galit lang, purong galit. Huminto si Dante sa harap niya. Ngumiti ito, ang parehong ngiti na nakita niya sa labas. Jomar, anak, huwag mo namang takutin ang mga kapatid mo. Si Daddy ito. Hindi sumagot si Jomar. Pinanatili niya ang kanyang matigas na tingin. Ang kanyang mga mata ay parang dalawang nagbabagang uling. Tingnan ninyo kung anong dala ni Daddy para sa inyo, sabi ni Dante. At mula sa bulsa ng kanyang coat, naglabas ito ng isang bagong laruan. Isang makintab na pulang kotse. Itinaas ito ni Dante sa harap ni Miko. Para sa iyo ito, champ. Pero bago pa man ito maabot ni Miko, isang mabilis na imahe ang pumasok sa isip ni Jomar. Isang gabi, umiiyak ang kanyang ina sa sahig. Isang basag na plorera. At si Dante, nakatayo, hawak ang isang laruang kotse na katulad nito. Tingnan mo ang ginawa mo, sabi nito sa kanyang ina.
Napilitan tuloy akong sirain ang laruan ng anak mo. Ang alaala ay kasing sakit ng isang sampal. Nang subukang abutin ni Dante ang balikat ni Miko, humakbang si Jomar paharap at tinabig ang kamay nito palayo. Isang malakas na sampal sa kamay na ikinagulat ni Dante. "Huwag mong hahawakan ang kapatid ko," sabi ni Jomar. Ang bawat salita ay mabigat at puno ng diin. Nawala ang nakuang ngiti sa mukha ni Dante. Napalitan ito ng isang madilim na anino. "Anong sinabi mo?" Sabi ko, "Huwag mo siyang hahawakan." "Jomar!" Saway ng kanyang ina mula sa sala. Ngunit hindi niya ito pinansin. Ang buong mundo niya ay nakatuon lang sa lalaking nasa harap niya. Yumuko si Dante hanggang sa maging magkapantay ang kanilang mga mukha. "Matapang ka na ngayon, Ana?" Bulong nito. Sapat lang para marinig nilang dalawa. "Sino ang nagturo sa'yo niyan? Yung magsasakang yon?" "Mas mabuti pa siya kaysa sayo," sagot ni Jomar. Hindi nagpatinag. Isang mabilis na pagbabago ang nangyari sa mga mata ni Dante. Isang kislap ng galit na hindi na nito maitago. Itinaas nito ang kanyang kamay. Ngunit bago pa man nito maidapo sa kanya, sumigaw si Jomar. Isang sigaw na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Isang sigaw na puno ng lahat ng sakit, galit at takot na kinimkim niya sa loob ng maraming taon. "Hindi ka namin tatay. Halimaw ka." Pagkasigaw niya yon, tumakbo siya. Hindi palayo, kundi patungo sa sala, patungo kay Ramon. Yumakap siya ng mahigpit sa mga binti ni Ramon. Isinubsob ang kanyang mukha sa maong na pantalon nito na para bang iyon ang pinakaligtas na lugar sa buong mundo. Natahimik ang lahat. Ang tanging maririnig ay ang mabibigat na paghinga at ang tahimik na paghikbi ng isang batang lalaki na sa wakas ay piniling huwag nang maging matapang ng mag-isa. Ang sigaw ni Jomar ay parang isang kidlat na tumama sa gitna ng sala at ang yakap nito sa kanyang mga binti ay parang isang angkla na bumaon ng malalim sa kanyang kaluluwa. Naramdaman ni Ramon ang panginginig ng munting katawan. Naramdaman niya ang bigat ng tiwala ng bata. At sa sandaling iyon, hindi na ito tungkol sa batas o sa mga estranghero. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa isang pamilyang humihingi ng tulong. Ngunit ang mundo ay hindi gumagalaw base sa nararamdaman ng puso. Ang katahimikan ay binasag ng isang tawang mapanuya. "Kita niyo na, Sheriff," sabi ni Dante. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng kalungkutan. "Ito ang sinasabi ko. Nilalason niya ang isip ng mga anak ko laban sa akin. Tingnan ninyo kung anong ginawa niya sa kanila." Ang eksena ay perpekto para kay Dante. Isang batang sumisigaw, isang inang umiiyak, at isang estrangherong lalaki na pinagtatanggol sila. Kahit sino mang tumingin sa labas, ay iisipin ang parehong bagay na gusto niyang isipin nila. Napabuntong hininga ang sheriff. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagod at pagkainis. Tumingin siya kay Ramon. "Ramon, pinalalala lang nito ang sitwasyon para sa'yo. Hindi mo ba nakikita?" Pakiusap ni Ramon. Ang kanyang boses ay nagtitimpi. Takot ang bata sa kanya. Hindi iyan kasinungalingan. "Ang nakikita ko ay isang gusot ng pamilya na hindi ko dapat pinakikialaman," sagot ng sheriff. "Pero may utos ako mula sa korte at ang utos na yon ay nagsasabing ang mga bata ay dapat sumama sa kanilang ama." Hinaplos ni Ramon ang buhok ni Jomar. Naalala niya ang sarili. 5 taon na ang nakalipas. Nakatayo sa gitna ng kalsada habang bumubuhos ang niyebe. Nakatingin sa wasak na sasakyan habang sinasabi ng mga pulis na wala na silang magagawa. Ang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan, narito na naman ito. "Hindi," sabi ni Ramon, umiling. "Hindi ako papayag." "Ramon, huwag mo akong piliting gawin ang isang bagay na pareho nating pagsisisihan," babala ng sheriff. Tumingin si Marites kay Ramon. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pagsuko.
Ramon, tama na. Pakiusap niya. Huwag ka nang madamay dito. Kasalanan ko to. Lumapit siya kay Dante. Ang kanyang mga balikat ay bagsak sa pagkatalo. Sige na Dante, susama na ako. Huwag mo lang kunin ang mga bata. Huwag mo lang silang sasaktan. Pakiusap. Ang pagmamakaawa sa kanyang boses ay parang isang kutsilyo na sumaksak sa puso ni Ramon. Nakita niya ang tagumpay sa mga mata ni Dante. Nanalo na ito. Nakuha na nito ang gusto niya. Ang ganap na pagsuko ni Marites. Hindi, Mama! Sigaw ni Jomar, bumitaw sa pagkakayakap kay Ramon. Ngunit huli na. Sheriff, sabi ni Dante sa isang makapangyarihang boses. Ang asawa ko ay voluntaryo nang sumasama sa akin. Ang mga bata ay mananatili sa akin ayon sa utos ng korte. Maaari mo nang i-escort palabas ang lalaking ito para hindi na siya makagulo. Tumingin ang sheriff kay Ramon. Narinig mo iyon. Kailangan mo nang umalis sa eksena. Nawala na ang lahat. Ang bahay na ito na naging kanlungan ay magiging isang kulungan. Ang pamilyang ito na kararating lang ay muling mawawasak. At siya ay muling mabibigo na protektahan ang mga taong nasa ilalim ng kanyang bubong. Kung hindi lang kita hinayaang umalis, Isabela. Ang mga salita ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip, isang walang katapusang parusa. Ngunit habang tinitingnan niya ang umiiyak na mukha ni Marites at ang galit na mga mata ni Jomar, isang bagong determinasyon ang nabuo sa kanyang dibdib. Isang determinasyon na isinilang mula sa abo ng kanyang nakaraang kabiguan. Minsan na siyang nabigo. Hindi na niya hahayaang mangyari ulit iyon. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Marites. Isang tingin na naghahatid ng isang mensaheng hindi kailangan ng mga salita. Huwag kang susuko. Hindi pa ito tapos. At saka siya nagsalita, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na nagpatigil sa lahat. Sheriff, bigyan mo kami ng isang gabi. Napakunot ang noo ng sheriff. Ano? Isang gabi lang, pag-uulit ni Ramon. Hayaan mong manatili sila dito ngayong gabi para magpaalam ng maayos, para hindi na maging traumatic para sa mga bata. Bukas ng umaga, 8:00, babalik kayo. At kung ano man ang sabihin ng batas, susundin namin. Walang gulo. Tumingin si Dante, handang tumutol. Ngunit inunahan siya ng sheriff. Ramon, alam mong... Pakiusap, Bill, sabi ni Ramon. Ginagamit ang pangalan ng sheriff sa unang pagkakataon. Bilang magkaibigan, isang gabi lang, ako ang mananagot. Nag-isip ang sheriff. Tumingin siya sa mga batang umiiyak, kay Marites na wasak, at kay Ramon na nakikita niya ang desperasyon sa mga mata. Bumuntong hininga ito. 8:00, bukas ng umaga, walang extension, Ramon. Tumingin ito kay Dante. Mr. De Luca, sa tingin ko'y makatwiran naman yon para sa kapakanan ng mga bata. Walang nagawa si Dante kundi ang sumang-ayon, bagamat kitang-kita sa mukha nito ang pagkainis. Bago ito umalis, tumingin ito kay Marites at ngumiti. Mag-empake ka na. Mahal ko. Susunduin kita bukas. At saka sila umalis, iniwan ang isang katahimikang mas nakakabingi pa kaysa sa sigawan kanina. Iniwan silang tatlo sa gitna ng sala na may taning na ilang oras na lang bago tuluyang gumuho ang kanilang mundo. Ang lahat ay nawala o halos nawala na. Nang umalis ang sasakyan ng pulis, ang bigat sa loob ng bahay ay tila mas lalo pang tumindi. Ang taning na ibinigay sa kanila ay hindi isang regalo ng oras, kundi isang mabagal na pagbilang patungo sa tiyak na kapahamakan. Niyakap ni Marites ang kanyang mga anak. Ang kanyang katawan ay nanginginig pa rin. Si Jomar ay tahimik lang. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa sahig. Ang galit ay hindi pa rin nawawala. Ang kambal na naramdaman ng tensyon ay umiiyak ng mahina. Dinala niya sila sa silid. Pinatahan.
Pinatulog. Umaarte na parang normal ang lahat, na parang hindi ito ang huli nilang gabi ng magkakasama. Bawat haplos sa kanilang buhok, bawat halik sa kanilang noo, ay parang isang pamamaalam. Paglabas niya ng silid, nakita niya si Ramon na nakatayo sa tapat ng bintana. Nakatingin sa madilim na gabi, ang kanyang anyo ay balot ng anino. "Salamat," sabi ni Marites sa mahinang boses. "Salamat sa ilang oras na ibinigay mo sa amin." Hindi lumingon si Ramon. "Hindi iyon sapat. Wala na tayong magagawa," sabi niya. Ang kanyang boses ay basag na. "Nakita mo naman, nasa kanya ang batas, ang pera, ang kapangyarihan." "May mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera," sagot ni Ramon. At sa wakas ay humarap ito sa kanya. Sa liwanag ng apoy mula sa chimenea, nakita niya ang isang bagay sa mga mata nito na hindi niya nakita kanina. Isang matinding kalungkutan, isang sakit na tila mas malalim pa sa sarili niyang sakit. Umupo ito sa isang silya at siya naman ay sa sahig, malapit sa apoy, na para bang ang init nito ay kayang pawiin ang lamig na gumagapang sa kanyang kaluluwa. "Bakit mo ginagawa ito?" tanong ni Marites. "Hindi mo kami kilala. Pwede mo kaming itaboy. Pwede mong sabihin sa sheriff na wala kang alam. Bakit mo isinusugal ang sarili mo para sa amin?" Tumingin si Ramon sa apoy. Ang mga mata nito ay tila naglalakbay sa isang malayong lugar, sa isang malayong panahon. "Dahil minsan na akong naging duwag," sabi nito. Ang bawat salita ay mabigat. "At hanggang ngayon, pinagdurusahan ko pa rin yon." Natahimik si Marites, naghihintay. "Ang asawa ko, si Isabela?" Panimula ni Ramon. "Hindi aksidente lang ang pagkamatay niya. Oo, aksidente sa daan. Pero bago yon, bago siya umalis ng bahay, nag-away kami." Huminga ito ng malalim. Tila kinukuha ang lahat ng lakas para lang masabi ang mga susunod na salita. Isang maliit na bagay lang, isang bagay na hindi ko na nga matandaan ngayon. Pero lumaki. Nagsigawan kami. Nasabi ko ang mga bagay na hindi ko dapat sinabi at nasabi niya rin ang mga bagay na alam kong hindi niya talaga gustong sabihin. Napayuko si Ramon. Ipinatong ang kanyang mga siko sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang mukha ay nakatago sa kanyang mga palad. Umalis siya. Pagpapatuloy niya, ang kanyang boses ay garalgal na. Galit. Para lumayo sa akin. Sinabi ko, "Sige, umalis ka." Hinayaan ko siyang umalis sa gitna ng papalakas na bagyo. Dala-dala ang mga masasakit na salita ko. Iyon ang huling beses na nakita ko siyang buhay. Tumingala siyang muli. At ngayon, kitang-kita na ni Marites ang mga luhang kumikislap sa kanyang mga mata. "Namatay siya na galit sa akin, Marites. At kasalanan ko ang lahat. Kung sana nilunok ko lang ang pride ko. Kung sana pinigilan ko siya. Kung sana iniligtas ko siya." Sa sandaling iyon, hindi isang malakas na lalaki ang nakita ni Marites. Ang nakita niya ay isang taong wasak, na binihag ng sarili niyang nakaraan. Isang taong, tulad niya, ay may dalang-dalang bigat na halos hindi na makayanan. Ang lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay biglang gumuho. Ang pag-aalinlangan ay napalitan ng malalim na pag-unawa. Ang takot ay napalitan ng habag. Dahan-dahan siyang lumapit. Naupo siya sa sahig sa tabi ng kanyang kinauupuan. At sa isang kilos na hindi niya inaasahan mula sa sarili, marahan niyang ipinatong ang kanyang kamay sa braso nito. "Hindi mo kasalanan," bulong niya. Umiling si Ramon. "Kasalanan ko. Dahil hinayaan ko siyang umalis. Nabigo akong protektahan siya." Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata nila ay nagtagpo. "Kanina, nang makita kitang handa, nang sumuko, nang makita kong niyayakap mo ang mga anak mo na parang huling beses na, nakita ko ulit ang sarili ko. Nakatayo lang, walang ginagawa.
Isang duwag na pinapanood lang na mawasak ang isang pamilya. At nangako ako sa sarili ko, hindi na mauulit. Ang kanyang pag-amin ay hindi isang paghingi ng awa. Ito ay isang pag-aalay ng kanyang pinakamadilim na sikreto. Isang pagpapakita ng ganap na tiwala sa gitna ng kanilang kawalan ng pag-asa. Naramdaman ni Marites ang bigat ng bawat salitang binitiwan nito. Naintindihan niya na. Hindi sila tinutulungan ni Ramon dahil sa awa. Tinutulungan sila nito dahil sa pagtulong sa kanila, tinutulungan din niya ang sarili niyang iligtas mula sa multo ng nakaraan. Sa pagprotekta sa kanila, binibigyan niya ng hustisya ang alaala ni Isabela. Ang kanilang mga pinagsamahan na sakit, ang sakit ng pag-iwan, ng pang-aabuso, ng pagsisisi, ay nag-ugnay sa kanila sa isang paraan na hindi kayang gawin ng simpleng mga salita. Hindi na sila dalawang estranghero. Sila ay dalawang sugatang mandirigma na naghahanap ng lakas sa isa't isa. Hinawakan ni Marites nang mas mahigpit ang braso nito, isang kilos ng suporta at pagkakaisa. Hindi ka duwag, Ramon, sabi niya. Ang kanyang boses ay mayroon ng bagong tatag. Ang duwag ay yung mga taong nananakit ng mas mahina sa kanila. Ang duwag ay yung mga taong nagtatago sa likod ng pera at kapangyarihan. Itinaas niya ang kanyang baba. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng luha, kundi ng isang bagong apoy. Hindi pa tayo talo. Tumingin si Ramon sa kanya, sa maliit na babaeng dumaan sa impyerno at pabalik, ngunit narito pa rin, lumalaban. Isang maliit na kislap ng pag-asa ang sumilay sa kanyang mga mata. Anong ibig mong sabihin? Ang sabi mo, bukas ng umaga, susundin natin kung ano ang sinasabi ng batas, sabi ni Marites. Pero hindi mo sinabing hindi tayo lalaban. Tumayo siya. Naglakad patungo sa telepono na nasa ibabaw ng isang maliit na mesa. Alam niyang isang malaking sugal ito. Alam niyang maaaring walang mangyari. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, hindi na siya natatakot dahil hindi na siya nag-iisa. May kilala akong isang tao, sabi niya, habang dinadampot ang telepono. Isang social worker sa dati naming tinitirhan, siya lang ang naniwala sa akin. Baka may magawa siya. Hindi na mahalaga kung anong mangyayari bukas. Ang mahalaga ay ang ngayon. Ang gabing ito, ang desisyon na tumayo at lumaban, maging anuman ang kahihinatnan, sa pagitan ng isang lalaking binabagabag ng nakaraan at isang babaeng lumalaban para sa kinabukasan, isang pangako ang nabuo ng walang salita. Sasamahan nila ang isa't isa hanggang sa dulo. Ang pagsikat ng araw kinabukasan ay hindi nagdala ng init, kundi ng isang mapanlamig na katiyakan. Dumating ito na parang isang berdugo, handang isagawa ang hatol. Eksaktong 8:00 ng umaga, ang tunog ng sasakyan ng sheriff ay muling bumasag sa katahimikan ng Villa Cruz Farm. Sa pagkakataong ito, handa na sila. Nakatayo si Ramon sa sala, ang kanyang mga paa ay matatag na nakatanim sa sahig na kahoy. Sa tabi niya ay si Marites, ang kanyang muka ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa determinasyon. Sa likuran nila, sa may pinto ng kusina ay si Jomar, na mahigpit na hawak ang mga kamay ng kambal. Isang pamilya. Hindi pa man sa dugo, ngunit sa paninindigan. Bumukas ang pinto. Pumasok si Sheriff Thompson. Ang kanyang muka ay seryoso at walang emosyon. Sa likuran niya mayabang na pumasok si Dante, nakangiti na parang isang mananalo sa isang laro. Oras na, sabi ni Dante. Ang kanyang boses ay puno ng kagalakan. Handa ka na bang umuwi, mahal ko? Hindi sumagot si Marites. Tumingin lang ito, nang diretso sa kanya, walang takot. Ramon, sinabi kong walang gulo. Paalala ng sheriff. Wala namang gulo, Bill. Sagot ni Ramon. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng hangin sa labas. Pero may hinihintay pa kami. Napakunot ang noo ni Dante. Anong pinagsasabi mo? Tapos na ang usapan. Nagsimula itong humakbang patungo kay Marites.
Ang kanyang kamay ay nakaunat, handang kunin ang braso nito. Halika na! Bago pa man makalapit ang kamay nito, humakbang si Ramon paharap. Ang kanyang katawan ay naging isang matibay na pader sa pagitan ni Dante at ni Marites. Hindi niya ito hinawakan, hindi niya ito sinigawan. Tumayo lang siya roon, isang tahimik na banta. Subukan mong saktan siya, sabi ni Ramon. Ang kanyang boses ay mababa at nagbababala. Isang kulog na gumugulong sa ilalim ng kalmadong panlabas. Nawala ang nangiti ni Dante. Ang kanyang mukha ay nag-iba, ipinapakita ang tunay na halimaw sa ilalim ng maskara. Sino ka sa tingin mo? Huwag mo akong subukan, matanda. Hindi, sagot ni Ramon. Ikaw ang huwag na huwag mo akong susubukan. Doon na nawala ang lahat ng pagkukunwari ni Dante. Dahil sa galit at pagkairita na hindi niya nakuha agad ang gusto niya, sumugod ito. Itinulak niya si Ramon ng malakas. Iyon ang pagkakamaling hinihintay nila. Sa halip na gumanti ng tulak, sinadya ni Ramon na bahagyang mawalan ng balanse. Natumba siya paatras, bumagsak sa isang maliit na mesa at nagkalat ang mga gamit sa sahig. Ginawa niyang mas mukhang malakas ang tulak kaysa sa totoo. Ramon, sigaw ni Marites. Nakita mo yan, Sheriff? Sigaw ni Dante. Siya ang nanakit sa sarili niya. Ngunit bago pa man makapagsalita ang sheriff, bumukas ang pinto. Isang babaeng may edad, nakasuot ng simpleng damit ang pumasok. Sa likuran niya, may dalawa pang pulis. Ang babae ay may hawak na folder at ang kanyang mga mata ay puno ng awtoridad. Sheriff Thompson? Tanong ng babae. Ako si Mrs. Sandoval mula sa Child Protective Services. Nakatanggap kami ng isang tawag kagabi tungkol sa isang emergency custody situation. Natigilan si Dante. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Mayroon akong kopya ng lahat ng reports laban kay Mr. De Luca. Sabi ni Mrs. Sandoval, itinaas ang folder. Mga medical records ng pananakit, mga testimonya mula sa mga kapitbahay. Lahat ng sinubukan mong itago at pagtakpan, Mr. De Luca. Kasinungalingan yan, sigaw ni Dante. Gawa-gawa lang yan ng asawa kong baliw. Talaga ba? Tanong ni Mrs. Sandoval. Dahil ang pinakahuling ebidensya ay ang ginawa mo ngayon lang, assault. Sa harap mismo ng sheriff. Doon na tuluyang nawala sa sarili si Dante. Ang kanyang mundo ay gumuho sa harap niya. Ang kanyang perpektong plano ay nasira. Tumingin siya kay Marites. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ikaw, sigaw niya. Kasalanan mo to. Kung hindi ka lang sana umalis. Kung sumunod ka lang sana sa akin. Sumugod siya. Hindi na patungo kay Ramon, kundi patungo kay Marites. Ngunit sa pagkakataong ito, mas mabilis si Ramon. Bago pa man makalapit si Dante, bumangon si Ramon mula sa pagkakabagsak at hinarangan siyang muli. Ngunit ngayon, hindi na siya simpleng nakatayo lang. Hinawakan niya ang mga balikat ni Dante at itinulak ito palayo kay Marites ng buong lakas. Minsan na akong nabigo na protektahan ang pamilya ko, sigaw ni Ramon. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bahay, isang sigaw na hindi lang para kay Dante, kundi para sa sarili niya, para kay Isabela, para sa lahat ng multo ng nakaraan. Hindi na mauulit pa. Ang lakas ng kanyang sigaw at ang determinasyon sa kanyang mga mata ang tuluyang nagpatahimik sa lahat. Narinig ang malutong na tunog ng posas na isinasara sa mga pulso ni Dante. Ang kanyang pagwawala ay tapos na. Ang kanyang paghahari ay tapos na. Habang hinihila siya ng mga pulis palabas, ang kanyang mga mata ay nakatitig pa rin kay Marites, puno ng galit at pangako ng paghihiganti. Ngunit wala na itong kapangyarihan. Isa na lang siyang talo ng hari na tinanggalan ng korona. Nang maisara ang pinto at mawala na ang halimaw, isang malalim na katahimikan ang bumalot sa silid. Dahan-dahang lumingon si Ramon. Nakatingin siya kay Marites. Pagod sila. Sugatan. Ngunit nakatayo pa rin.
Sa gitna ng mga nagkalat na gamit at mga basag na piraso ng kanilang nakaraan, nakita nila ang simula ng isang bagong umaga. Dahan-dahang iniabot ni Ramon ang kanyang kamay, hindi para humila, hindi para umalalay, kundi isang paanyaya, isang alok ng partnership. At sa unang pagkakataon, nang walang pag-aalinlangan, tinanggap ito ni Marite. Nang umalis ang lahat, ang mga pulis, ang social worker, ang bangungot na nagngangalang Dante, ang naiwan ay isang katahimikang halos nakakabingi, ang adrenaline na nagpatatag sa kanila sa loob ng 24 na oras ay unti-unting nawala. At ang nararamdaman na lang ni Marites ay isang matinding pagod sa katawan at kaluluwa. Nakatayo pa rin sila ni Ramon sa gitna ng sala. Magkahawak pa rin ang mga kamay. Tila pareho silang natatakot na bumitaw, na baka kapag bumitaw sila ay gumuho ang lahat. Binasag ni Jomar ang katahimikan. Lumapit ito sa kanila. Ang kanyang mukha ay seryoso pa rin, ngunit wala na ang matinding galit. Tumingin ito kay Ramon. "Salamat po," sabi nito sa isang maliit ngunit malinaw na boses. Lumuhod si Ramon para maging kapantay niya ang bata. "Walang anuman, Jomar. Naging napakatapang mo." Sa mga salitang iyon, ang katatagan na matagal nang binuo ni Jomar ay gumuho. Nagsimulang mamasa ang kanyang mga mata at pagkatapos ay yumakap siya ng mahigpit kay Ramon. Ang kanyang mga hikbi ay sinasala ng makapal na jacket nito. Sa wakas, pinayagan niya ang sariling maging isang bata muli. Naramdaman ni Marites ang pag-init ng sarili niyang mga mata. Hinaplos niya ang likod ng kanyang anak, habang ang isang kamay ni Ramon ay nakapatong din doon, isang tahimik na pagdamay. Ang mga sumunod na oras ay ginugol nila sa pag-aayos. Si Ramon ay nagwalis ng mga bubog mula sa nabasag na mesa. Si Marites ay naghanda ng mainit na tsokolate. Ang kambal, na naramdaman na ang pagbabago ng kapaligiran, ay nagsimula na ulit maglaro. Nang magkaroon sila ng pagkakataon, naupo sila sa kusina. Kinuha ni Ramon ang isang first aid kit at maingat na nilinis ang isang maliit na galos sa braso ni Marites na natamo nito sa pagkakagulo kanina. Habang ginagamot nito ang kanyang sugat, napansin ni Marites ang isang gasgas sa pisngi ni Ramon. Marahil ay mula sa pagkakabagsak nito. Dahan-dahan, kumuha siya ng bulak na may gamot. Nag-alinlangan siya sandali at saka marahang idinampi iyon sa pisngi nito. Hindi ito gumalaw. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Ilang pulgada lang ang pagitan ng kanilang mga mukha. Naramdaman ni Marites ang init na nagmumula sa balat nito. Naamoy niya ang banayad na amoy ng kape at kahoy. Sa sandaling iyon, wala ang takot. Wala ang pag-aalinlangan. Tanging isang malalim na koneksyon na nabuo mula sa pinagsamahan nilang laban. Ito ang unang pagkakataon na isang lalaki ang humawak sa kanya nang hindi siya nasasaktan. At ito rin ang unang pagkakataon na hinayaan niya ang sariling alagaan ang isang tao. "Salamat," bulong ni Marites, hindi lang para sa paggamot sa kanyang sugat, kundi para sa lahat. Ngumiti si Ramon, isang totoong nangiti na umabot sa kanyang mga mata. "Ikaw ang dapat kong pasalamatan." Pagkatapos ng hapunan, habang natutulog na ang mga bata, naupo silang muli sa tapat ng tsiminea. Ang apoy ay nagbibigay ng mainit na liwanag sa kanilang mga mukha. "Ano na ang plano ninyo ngayon?" tanong ni Ramon. Iyon ang tanong na kinatatakutan ni Marites. Ngayong wala na si Dante, ang mundo ay muling bumukas sa kanya. Ngunit ang kalayaan ay nakakatakot din. Wala silang pera, wala silang matutuluyan, wala silang plano. Tumingin siya sa apoy at umiling. "Hindi ko alam." Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Inaasahan na ni Marites na sasabihin nitong oras na para umalis sila, na nagpapasalamat ito sa kanila, pero kailangan na niyang bumalik sa kanyang tahimik na buhay at hindi niya ito masisisi. Ngunit hindi iyon ang sinabi nito. Huminga si Ramon ng malalim. "Pwede kayong manatili," sabi nito, hindi bilang isang tanong, kundi bilang isang alok.
Hanggat gusto ninyo. Nag-angat ng tingin si Marites. Nagulat. Ramon, hindi namin pwedeng... Bakit hindi? Putol nito. Malaki ang bahay na ito. Maraming pwedeng gawin sa farm. Ang mga bata, masaya sila dito. At ang bahay na ito, matagal na itong malungkot. Binigyan niyo ulit ito ng buhay. Tumingin ito sa kanya. Ang kanyang mga mata ay seryoso at puno ng sinseridad. Marites, hindi ko sinasabi ito dahil sa awa. Sinasabi ko ito dahil kailangan ko rin kayo. Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Marites ang huling piraso ng yelo sa kanyang puso na tuluyang natunaw. Hindi ito isang paglilimos. Ito ay isang paanyaya para maging parte ng isang bagay na bago. Isang pagkakataon para magsimula muli. May kondisyon ba? Tanong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Tumawa si Ramon ng mahina. Oo, isang kondisyon. Ano yon? Tulungan mo akong alagaan ang mga bulaklak ni Isabela. Matagal ko na silang napabayaan. Isang luha ng pasasalamat ang pumatak sa kanyang pisngi. Ngumiti siya, isang tunay at masayang nangiti. Sige, sagot niya, isang karangalan. Hindi pa nila alam kung ano ang tatawagin sa kung anong meron sila. Hindi pa nila alam kung saan sila dadalhin ng kinabukasan. Ngunit sa gabing iyon, sa harap ng apoy, sa gitna ng isang farm sa Montana, alam nilang hindi na sila nag-iisa. Nahanap nila ang kanilang kanlungan. Ang taglamig ay tuluyan ng nagpaalam at ang Villa Cruz Farm ay muling nabuhay sa ilalim ng yakap ng tagsibol. Ang makapal na niyebe na dating sumisimbolo sa kalungkutan at panganib ay napalitan na ng isang malawak na karpet ng luntiang damo na tinutuldok-tuldokan ng mga ligaw na bulaklak. Ilang buwan na ang lumipas. Isang hapon, ang hangin ay puno ng halimuyak ng mga bulaklak at ng tunog ng tawanan. Sina Mika at Miko, na mas malusog at mas masigla na ngayon, ay naghahabulan sa parang. Ang kanilang mga tawa ay parang musika na matagal nang hindi naririnig sa lugar na yon. Ang kanilang mga pisngi ay mamula-mula na dahil sa sikat ng araw, hindi dahil sa lamig. Sa may kwadra, matiyagang tinuturuan ni Ramon si Jomar kung paano maglagay ng silya sa likod ni Silang, ang kabayo. Ang batang lalaki na dating laging nakakunot ang noo at puno ng pasanin ay isa ng masiglang tinedier. Ang kanyang mga galaw ay puno na ng kumpiyansa at ang kanyang nangiti ay madali nang makita. Ganyan nga, sabi ni Ramon. Tinatapik ang balikat ni Jomar. Kailangan mong ipakita sa kanya kung sino ang amo, pero may kasamang respeto. Opo, Tito Ramon, sagot ni Jomar. Ang pagtawag niya rito ay natural na at puno ng paggalang, hindi kalayuan. Sa hardin na dating napabayaan, si Marites ay nakaluhod. Maingat niyang inaalis ang mga damo sa paligid ng mga rosas ni Isabela. Sa tulong ni Ramon, ang hardin ay muling namukadkad. Mas maganda pa kaysa dati. Hindi niya ito binago. Sa halip, dinagdagan niya ito ng mga bagong bulaklak, mga sampagwita at gumamela na nagpapaalala sa kanya ng Pilipinas, isang pagsasama ng luma at bago. Isang simbolo ng kanilang buhay ngayon. May isang maliit na plaque na idinagdag si Ramon sa gitna ng hardin. Isabella's Garden, Forever in Bloom. Tumayo si Marites at pinagpaga ng lupa mula sa kanyang mga kamay. Pinanood niya ang kanyang mga anak. Pinanood niya si Jomar at Ramon. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting payapa at puno ng kontento. Ang mga pasa sa kanyang muka ay matagal nang naghilom. Ngunit ang mas mahalaga, ang mga pasa sa kanyang puso ay unti-unti na ring naglalaho. Naramdaman niya ang isang presensya sa kanyang tabi. Hindi na siya nagulat. Hindi na siya natakot. Ang ganda nila tingnan, no? Sabi ni Ramon. Tumayo sa tabi niya. Oo, sagot ni Marites. Parang isang panaginip. Hindi ito panaginip, sabi ni Ramon.
Tumingin ito sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng init at isang emosyon na hindi na niya kailangang hulaan pa. Totoo ito. Sa loob ng ilang buwan, naging isang koponan sila. Sabay nilang inayos ang mga bakod. Sabay nilang inalagaan ang mga hayop. Gabi-gabi, pagkatapos matulog ng mga bata, nauupo sila sa beranda, nagkakape at nagkwekwentuhan tungkol sa lahat ng bagay, mula sa mga pangarap na kinalimutan hanggang sa mga bagong pag-asa na kanilang natuklasan. Wala pang formal na usapan, wala pang mga label. Ang mahalaga ay ang kanilang pinagsamahan. Isang pagkakaibigan na nabuo sa gitna ng unos, isang pagtitiwala na sinubok ng panganib, at isang pagmamahal na dahan-dahang namumukadkad tulad ng mga bulaklak sa hardin. Marites, sabi ni Ramon, at hinawakan nito ang kanyang kamay. Ang paghawak nito ay pamilyar na, isang bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas at kapanatagan. Bakit? Salamat, sabi nito. Salamat din sa'yo. Para saan? Tanong niya, kahit alam na niya ang sagot. Ginising mo ulit ang puso ko, sabi ni Ramon. At ang bahay na ito, akala ko, hanggang sa mamatay ako, mananatili itong isang museo ng nakaraan. Ginawa mo itong isang tahanan. Hinawakan ni Marites ng mahigpit ang kanyang kamay. Pareho nating ginawa, sagot niya. Tumingin sila sa papalubog na araw. Ang langit ay nag-aapoy sa kulay kahelat rosas, isang magandang pagtatapos sa isang magandang araw. Mula sa parang, tinawag ni Jomar ang kambal. Oras na para maghapunan. Habang pinapanood nila ang tatlong bata na tumatakbo palapit sa kanila, masaya, malusog, at ligtas, alam ni Marites na natagpuan na nila ang kanilang lugar sa mundo. Hindi ito isang fairy tale. Ang kanilang mga sugat ay totoo. Ang kanilang mga alaala ay mananatili. Ngunit natutunan nila na ang mga peklat ay hindi simbolo ng kahinaan, kundi simbolo ng mga laban na kanilang napagtagumpayan. Ang Villa Cruz Farm ay hindi lang isang piraso ng lupa sa Montana. Ito ay isang testamento na kahit sa pinakamadilim at pinakamalamig na panahon, ang kabutihan ng puso, ang tapang na lumaban, at ang himala ng pangalawang pagkakataon ay kayang magpatubo ng isang bagong simula. Isang simula na kasing ganda at kasing sigla ng tagsibol.